Naku, idol ka pala sir na ano, naku, akalain mo yun. Very small world talaga. Opo. So, dito po. Yung mga number namin, lumapit siya sa akin eh. Ganun po. Ayan sila. Hello. Hello, good afternoon. Si Sir Buddy, ang wife niya na si Ma'am Cathy, tsaka yung anak nila, Sophia and si Ma'am Ella. Ito po yung silang tatlo po yung ating mga naunang na-train as farm guides. Si Yvonne, si Minik, at saka si Tuper po. So, from time to time, susundot lang ako, but I will let you handle the farm tour. Yung iba naman ay medyo nakapag, na kami ni Sir Buddy doon. Pamilyar na rin si Sir Buddy sa Katmo natin. Dinaanan namin yung iba doon. Ngayon, pakita nyo rin sa kanila, kasi ito po ang tinatawag namin native tree lane. Kadiretsuhan po niyan. Talagang intentionally sa kaliwa po yung mga punong madadaanan natin, mostly native trees. So, i-explain po nila pa isa-isa para kung merong, baka ngayon nyo lang nakita din, nakilala, katulad nga ni Sir Buddy, hindi pa daw niya na-encounter ang bayag-usa. Ito pala siya. Ito. Di ba Sir Buddy, di ba talagang bayag na bayag ang dating? Kaya talagang, that is endemic to us. Wow. At herbal din siya. Yung sinabi ko nga po kanina, antidote siya sa lason. So, pag nalason ka, yung bayag ang didikdikin mo. So, yun ang yun ang antidote. Hanggang ngayon natatawa pa rin si Tuper. So, okay, pwede na tayo siguro mag-proceed. Kasi anyway, yung sa name and na-explain ko na kay Sir Buddy kanina. Sige, okay, go ahead. Okay, let's go. Available na po ang agribusiness merch sa Shopee. Ang link nasa description box. Yes, ang Aswete po, isa po siyang introduce po siya, isa po siyang native tree po ito sa South Central America po. Ang bunga po nito ay tinatawag din po siyang anato. At ginagamit din po siya pang pakulay gaya po ng kari-kari or sa chicken oil mang inasal po. Hindi lang po siya sa pagkain po na ginagamit po. Ginagamit din po ito sa mga mukha or sa buhok po pag pakulay po. Wow. Yes po. Okay lang. Opo. Ang dahon po nito ng aswete po, nilalaga po siya at ginagamit din po siyang pangpurga o bata man o matanda po. Yes po, ito po, aswete po. Isa po siyang introduce. Maisingit ko lang po, Sir Buddy, kasi marami rin hindi nakakaalam na iba-ibang klaseng puno natin. May tinatawag tayong endemic, native, exotic, and introduced. So, very short lang po yung difference nila. Ang endemic is talaga sarili natin. Opo. Kasi restricted talaga ang area niya. Talaga nasa atin lang. Kagaya nga nung Katmo natin, that is endemic. And then yung native naman po is natural na tumutubo in one region. So hindi mo pwedeng i-claim na sa Pilipinas lang. So pwedeng nasa karatig bansa natin din siya. Pero in that region, common na natural siyang tumutubo. So pinaprioritize po natin dito sa GAES ang both endemic and native. Opo. So meron din po tayong tinatawag na introduce. Ito naman yung mga halaman na matagal ng panahon na inintroduce, dinala sa atin dito, and matagal na natin ginagamit, kagaya nga po nitong ating aswete or anato. And then yung exotic naman po tinatawag, ito naman po yung talagang bago lang din dinadala sa atin. Kumbaga mga plants of interest natin na medyo kakaiba. Yun nga lang, ang problema lang po sa exotic, medyo alagain sila because hindi sila talaga naturally adaptable sa ating climate. Opo, sa ating climate. So, yun po yung pagkakaiba. So, alam ng mga farmers natin kung anong mga halaman ang native, endemic, introduced, and exotic. Ayan. Opo. So, may natutunan po tayo today. Okay. Ang next po, ma'am. Next naman po ay batino. Batino. Asan ang batino? Ito po yung Okay. Ang batino po, isang native tree. Native tree. Oh, yes po. Tumataas po siya ng 30 to 50 meters po. Ang batino po, isang hardwood. Napakatigas po niya. Ginagamit po siya paggawa ng mga furniture. Ang batino po is tinatawag rin na devil trees. Dahil po, nung unang panahon, yung mga folklore, yung mga sinasabi, ang batino po is tinatambayan daw ng three giant monster o kapre.
Dahil po yung bulaklak na ito is napakarami, puti, kumpol-kumpol. Nag-a-attract po ng firefly paggabi. Yes po. Yung bunga, ang ano po na ito, yung dahon niya, balat at ugat ay sinasabi pong ginagamit panggamot sa mga sakit kagaya ng ubo, lagnat at pilay. Yes po. Ang batino po natin. Isa po siyang native tree. Native tree. Yes po. Native tree ay Philippines at karatig na Apa. country, Southeast Apa. Asia. Apo. Tama po. Alright. Next Okay. po. Agoho. Next naman po ang ating agoho. Mapapansin nyo po sa ang ating agoho ay pino yung dahon niya. Ito po ay tinatawag sa amin na windbreaker o pangbasag ng hangin. Oh. Opo. At mapapansin nyo po, ang agoho po namin nandito po sa gilid ng bakod kasi po ito ay nakakatulong nga po sa malakas na hangin. Siya po yung pumipigil. At kapag tumama po dyan yung hangin sa dahon po, makokontrol niya po yon at pagdating po sa kalagitnaan ng farm, magiging banayad po yung hangin niya. At Native? native po siya. Isa po siyang Actually po, kita nyo, di ba, pine tree ang usually pag tinignan natin, pine tree, yun ang Apa. alam natin, ano po. But we have our own native, which is called agoho. In difference po siya dun sa mga Baguio pine trees natin at sa ibang pine trees natin na conifers. Ito pong agoho kasi, hindi po siya tumataas ng todo. Ano po siya, kumbaga kung i-compare mo siya sa ibang pine trees like sa Baguio, talagang matataas po siya. Tsaka iba po yung kanyang dahon at ito po may maliliit na bunga. Ito po ang ating native kind ng pine tree. Native. So karamihan, hindi alam na tayo may sariling native na pine tree. Oh. Opo. So akala nila pag ay kapareho ng Baguio, hindi po siya kapareho ng Baguio. Ibang species po siya. But do you know, yung bunga niyan is medicinal also. medicinal po, pati po yung balat niya, ugat, tapos yung dahon. Nakakatulong po sa panggamot sa anti-cancer, tapos po sa yung skin infection po na ilalaga siya. Si Mamulet? Ito na ba yung bayag Hindi pa? Okay. Next naman po, isa po siyang native trees, mamalis po. Mamalis. Mamalis. Yes. Mamalis Mamalis po ay tumataas po siya ng Yan po 5 yung to mga 10 meters flower lang yan, po. yung Small to batino medium lang po flower. siya. This is also- Ang buto po nito ay mayroon po tayong makukuhang oil or extract mamalis oil po. Yan po. Pwedeng extract na oil. Extract, yes po. Pwede po siya. Mamalis oil po. Anong gamit nun? Pang ano po, Masahe. pamasahe po. Opo. Yes po. Yung dahon po niya, nilalaga, pinapapaligo po sa mga bagong panganak. Yes Faster po, para recovery. mabilis po. Mabilis makarecover. Ayan po. Isa po siyang, yes, mamalis po. Mamalis. Isang, Native? yes po. Oo, Native po. totoo po. Mga lolo-lola natin nung araw, yan ang mga ginagamit. Oh, anong susunod? Ito na. Itong baraybay? Oh, Ah. ito na. Talagang gusto talaga ni Sir ay yung bayag-usa. Oh, game. Ikaw ni, Kaya lang mas malalaki yung bunga doon sa taas ng sa bayag-usa. taas. Ito yung nag-uumpisa pa lang po eh. Ayun, maliliit pa sa sila. taas malaki po Doon na lang sa taas Oo, tayo. balikan natin mamaya. Malaki o maliit? Mas magandang malaki, ma'am. Nabayag. Pero ito po ay alam niyo po, ang Ayala Corporation, Oh. isa sa paborito ito na ilagay nila sa kanilang mga as ornamental because of the beautiful flower. And hindi naman po siya gaano, pero napakaganda niya kasi napakadami niyang mamulaklak. So actually sa mga lugar na dinevelop ni Ayala, very common mo makikita ang bayag-usa sa kanila. And yung balitbitan, isa sa mga favorite nilang mga halaman yan. Ginagamit na nila pang landscape. Opo. Ornamental po talaga siya. Bagawak morado po. Yes. Ang bagawak morado po ay tinatawag din po ito na fireworks tree. Dahil po sa kanyang bulaklak na para po siyang fireworks na sumasabog. Season talaga niya na yung dahon po niya magbutas-butas Normal po. po siyang ganyan. May season siya. Yes po, ito po. Wala po siyang Walang po siyang sakit. sakit. Wala po, season po niya. Ito po. Ginig ka, no? Yes po, isa po siyang endemic flowers po. Dito lang po sa Pilipinas. Again? Hindi yung Hindi ko pinapansin. na naman alam kung Yes. Pero naman ito. Oh, Isa po siyang endemic, sariling atin po itong
Yan. Flowers Pero na hindi po. pa namumulaklak kasi nga nakalagay lang sa paso, ma'am eh. O, na may sunlight, sir, full sun. It Kulang requires eh. full sun. Kulang sa sunlight. Okay. Kailangan siya full sun. Pag nakita mo siya talagang magmulaklak ng todo, naku, matutuwa ka. Napakaganda niya tingnan. Ayan, direct ko. Yun, Yan, ito po yung mga picture na nakikita nyo, galing dito sa amin na picture na yan. Ayan o. Yan, palabas pa lang siya. Ngayon po, season na po niya mamulaklak. Season. Yes po. Familiar po ba sa inyo ang lapnisan? Yes. Sa Tagalog? Commonly known in English as agarwood. Agarwood. Oo po. Ang dito po, marami hindi nakakaalam siguro kung saan ginagamit ang agarwood at saka ang mas nakakagulat po niyan, hindi nila alam na this is native to the Philippines. There are more than 20 varieties of agarwood, but alam niyo po, yung dalawang variety doon ang valuable. Yung Aquilaria malacensis and Aquilaria cumingiana. Ang isa pong native sa atin na talagang endemic to us, meaning sa Pilipinas lang po, is Aquilaria cumingiana. Ito po, ginagamit yung agarwood kung hindi nyo pa po narinig, sir. Ito po ang tinatawag na liquid gold. Yes. Pinakamahal na kahoy sa buong mundo. Bakit po? Ginagamit siya for perfume. Perfume po siya. Kaya lang, ang hindi rin alam ng iba, kasi akala nila pag naririnig nila na, ay, mahal pala yan, kinukuha nila. Hindi nila alam yung process. Na there is a certain process na kailangan pagdaanan ng agarwood para siya maging valuable po siya. So, yung iba po, ang alam nila is kalimitan dito sa atin yung malacensis ang meron. But then we have also here cumingiana. Ito po ay sample lamang pero mas marami po nakatanim doon sa likod. Yes po. Actually, nagpunta po ako sa Dubai. Ang isa talagang pinuntahan ko is just to be sure kung totoong talagang may mga agarwood for sale. Marami po pala talaga at iba-ibang variety. And nagtanong ako doon, mostly nanggagaling Sri Lanka, Cambodia, India. Surprisingly, wala po sa Philippines na nanggagaling. Bakit? Dahil ngayon pa lang po siya nakikilala dito sa Pilipinas. At kumbaga sinisistema nila ngayon ang pagpapatubo nito because before, sa mga bundok-bundok lang po kinukuha. Ngayon pa lang nakikilala siya dito sa atin. So nakakalungkot dahil native sa atin, ngayon lang natin nalaman. Ang ating mga karatig bansa, matagal na sila nagpo-produce. So at least sana hindi pa tayo huli. At masyadong mataas pa po kasi ang demand. So in Dubai, nagtanong ako ang lowest price niya 6 to 8 dirhams per gramo. Wow. Per gram. Opo. So more or less nasa 1,500 per gram. Isang guhit. Isang guhit. Hindi pa po 'yun hindi pa high variety 'yon, hindi pa high quality variety. Totoo ba, ma'am, yung pinaka high quality na agar ay nanggagaling sa Pilipinas? Yung po sir, yung native sa atin, yung cumingiana. Yung native natin. Opo. Unfortunately nga lang po, hindi pa natin masabi ngayon ang kanyang command price in market because wala pang legaling nag-e-export from us. Kasi nga, hindi pa po siya talaga na ipapadami. Wala pa talaga tayong systematic production. So, hopefully po, sa tulong ng ilang mga organization, mapaparami natin siya and hopefully makatulong ng malaki sa ating agriculture industry. Opo. Okay po. So, Minik, i-explain mo rin ito sa another interesting tree. Next ko po na-explain ang bani. Ang bani po sir ay isang native tree na namumulaklak po siya pagdating ng summer is kulay purple na napakarami po siya ng purple. Ito po. But nag-a-attract po ng napakaraming bubuyog. Itong bani natin. Ang bunga po nito is meron po makukuha na oil extract na ginagamit po sa paggawa ng kandila, lampara at sabon. Yung oil niya. Yes po. Yung balat po nito at ang ugat is sinasabi rin po ang ginagamit sa paggamot sa mga katulad ng sakit, katulad ng tumor at rayuma. Yung bani po natin. At ayon po sa pag-aaral rin, sa ngayon po ay pinag-aaral po ito sa India, lalo na sa ibang bansa, na ang bani po ay pwede pong magamit bilang biofuel plant source na alternatibo sa diesel. Ito pong bani natin. Next naman po ay ilang-ilang. Marami naman nakakakilala sa ilang-ilang. Po ay tinatawag din po ito na Queen of the Perfume. Yes po.
Ayan po. Ang bago po tayo ilang-ilang po meron po tayong makukuhang oil. Bago po tayo makakuha na 1 to 2 liters po, kailangan po natin ng bulaklak na 90 to 100 kilo po. Diyan po karami yung Ganun makukuha kadami. natin na Yes. bulaklak po. Marami na pong kumpanya ng pabango gamit po ang ilang-ilang. Yes po. Totoo po yun. Yes, Yes po. po. Kinukwento ko nga, Sir Buddy, kay ma'am, na meron tayong farm dito, if I'm not mistaken, nasa Tarlac po. Opo, sa Anao. Ay, alam pala ni Sir. Oo. Na talagang, yan ang Ito i-schedule natin. Sophia, hanap ng sa Anao. Sa LGU. Kasi nadadaanan natin lagi yun, yung buong street sa highway, puro ilang-ilang. Hindi nyo lang kasi alam itsura ng ilang-ilang. Dinadaanan natin yun lagi. Talagang ano po yun ng kanilang business because they're extracting the oil. Ini-export po nila. Oo. Okay, let's go Okay. ahead. Sampagita? Double, single. Single. Single yan. Single. Ito po yung sampagita natin. Actually, ito po yung national flower natin. Pero actually, isa po siyang native tree dahil po sa ibang bansa, isa rin po siyang national flower. Ganon. Yes po. Opo, hindi sampagita. Katulad tayo, na diba? anong country? Kaya, Nasa mga nasa country po ng if I'm not mistaken, either Indonesia or Malaysia, Indonesia national at flower Malaysia. din National siya. flower rin siya po. So, Kasama hindi rin po siya sa talagang national endemic sa atin. flower. Opo. Dahil po yung natin, yung sampagita po actually, hindi naman po talaga Pinoy yung nagdeklara po ng national flower natin. Ito po ay isang nung isa po siyang Amerikano na si Frank Murphy po yung pangalan. Yes po, naging national flower siya na dineklara noong February 1, 1934. Wow. Yes po, ganun po siya. Opo, may history po yung natin. Oh, Bignay. Next naman po natin ang ating bignay. Ang bignay naman po ay familiar naman po kayo dyan. Ito po ay ginagawang wine or mga alak. At ito po, ang kanyang mga dahon daw po, ang kanyang talbos ay pwede din po, maasim po siya, pwede din po panghalo sa paksiw at sa mga sinigang. Po. Yung mga mura. Opo, yung mga mura niya pong dahon. So, Sir Buddy, maano ka lang kasi itong, bago ako introduce itong aking nasa likod, ito ang tinatawag nating Patalsik pula. Patalsik pula. So, sa pangalan pa lang, native na native. Endemic po sa atin ito. Kasi di ba po, sabi ko nga kanina, we are trying to build a nature and flower park. At ang talaga pong isa sa aming i-feature ay ito pong patalsik pula. Kasi ito pong patalsik pula, ito yung sinasabi na kapareha ang bulaklak sa cherry blossoms. Ito pong picture na ito, although na po siya, nag-fade na, yan po ay kinuha dito sa punong to. Dito rin po talaga kinuha. Napakaganda po talaga ng bulaklak niya. Pwede nyo pong makita sa Facebook page namin, may video po doon na minsang namulaklak siya sobrang dami. Kaya lang po, slow grower siya. Katulad nito ay nasa 5 years na itong halaman na ito. Slow grower siya pero pag namulaklak naman siya napakadami. Ang kaigihan lang niya compared sa cherry blossom, ang cherry blossom lasts only for about 2 weeks. Pero ito po nagpa-flower siya from December to May. Wow. So, 5 to 6 months. Opo, tuloy-tuloy siya kasi ang style po niya may maliliit, tapos may nakabuka na, tapos pag nawala yung nakabuka, may susunod, may ganun siya. So ito ay isa sa mga napakagandang bulaklak na dapat ma-feature natin. So ito po ay nagpaparami kami. Around the farm, marami po siyang nakatanim kasi isa po siya sa i-feature namin sa flower farm. Ito, I think sabi ni Doc M, ito yung number 1 na na kino-consider nila na kino-consider talaga na for flowering trees. Yes po. Number I agree because I have seen this na nag-flower siya. Napakaganda po talaga naman niya. And when you take a closer look, mukha talaga siyang cherry blossom. Pagka tiningnan mo siya ng malapitan. Napakaganda talaga. So, sana nga maparami natin ng husto kasi hindi rin po siya ganun kadaling i-propagate Paano pinupropagate ito, ma'am? We are trying right now po sa branches niya, tapos nagtatry din tayo sa seeds, di ba? Kasi after ng flower, may mga seeds po siya. So ngayon, tinatry po namin siya. Medyo mahirap lang talaga siya i-propagate. But we are hoping na maparami namin siya. Right now naman, marami tayong nakatanim dito sa loob ng farm at may mga ilan na rin po namulaklak, nag-mature na sila. So hopefully po, maparami natin because this is really a beautiful flower na pwedeng i-feature na sariling atin. Sariling atin po ito. Endemic talaga. Yes po, endemic. Sa kagubatan lang nakikita nung araw
Next naman po ay balitbitan. Ang balitbitan po isa po siyang native tree. Ang balitbitan po wala po siyang bulaklak. Ang dahon po nito ay napagkamalan po siya ng bulaklak. Ang balitbitan po isa po siyang evergreen at hindi po siya nawawala ng dahon. Yes po, maganda po siya. Mag-umpisa po siya sa pink, white, light green, dark green. Ayan po yung umpisa po niya. May bunga po siya na malaki, kulay brown po. Yun po ang ginagamit na po ang propagation. Ang balitbitan po ay paborito din po ito sa Ayala Corporation pang landscape po. Yes. Ang ugat po nito ay ginagamit din po siyang pang purga. Purga. Opo, purga po. Yung sa ashwati po natin. Opo, ayan po. Isa po siyang native trees. Native. Yes, native po. Mini, can you discuss yung balay lamok naman natin? Ito. meron This ako is, opo, this is Okay. nag-flower na po sa inyo, sir? Hindi pa, ma'am. Hindi pa po. Okay. Opo. Ito po yung balangay lamok natin, isa po siyang native tree. Native tree. Opo. Kaya po pala Meron siya bang tinawag flower na nito sa baba? balay lamok dahil po yung stem Alin niya o doon? antena is parang paa ng lamok. Ayun ang dapat ipakita natin. Actually, nauubos rin po yung dahon niya, naglalagas. Ang tawag ibig po sabihin nun is deciduous. Pag naglagas po siya, ang papalit po is bulaklak. Mamumulaklak po siya na parang ano na rin po siya ng cherry blossom. Kasi po yung bulaklak niya po, ito po. Mapupuno rin po siya ng bulaklak. At tinatawag rin po itong perennial, ang ibig po sabihin nun is napakatagal pong buhay ng puno. Pinakamatagal po na buhay ng puno. At tinatawag rin po ito na secret garlic pear dahil po sa ibang bansa, ito po ay karamihang nakatanim po sa mga gilid ng templo o mga simbahan. Ang ano po natin, yung bulaklak po nito is edible, nakakain rin po. Oh yes po. Makakain po. Opo, yung mura niya. Ayan. Meron ba tayo ngayon may papakita kay Sir Buddy na may mga bulaklak? Meron po, ma'am. Ayan, Ayan. Ayan. Yes. Pupunta po tayo dun, ma'am. Doon po sa bandang ibaba, Sir Nakita po natin Buddy, yung balay lamok meron na. tinawag tayo doon na Balay Lamok Lane kasi Wow. talaga pong dire-diretso siya puro balay lamok. So we are hoping na once na nag-bloom na po siya, nang mature na sila, napakaganda po tingnan. So swerte, meron pala tayo Meron. ngayong lumabas na bulaklak. Ma'am, nung Opo. muling nagkita kami ni Doc M, sabi ko, Opo. Doc, ba't yung balay lamok ko na laglag lahat ng dahon? Nakala ko mamamatay. So ginawa ko, prinun ko siya. Nung prinun ko, di nag-sprout ng bagong Opo. leaves, tuwan-tuwa ako. Sabi ni Doc, hindi, pag naglaglag, mamumulak. Kaya hindi na bulaklak, Hindi na naputol. bulaklak. Opo, deciduous kasi siya, Sir Buddy. So talagang may time po siyang malalaglag po Oo. lahat. Opo. Ang kasunod po nun, flowers na. Flower, Opo. sayang talaga. Sayang. Next po ang ating lemon vine. Isa po siyang exotic at mapapansin niyo po sa kanyang Ganda oh. Opo, sa kanyang sanga at mga may mga dahon po yung bunga niya. Madali pong buhayan yung gusto Parang nyo ba, tomato, ma'am? At may mga tinik din Edible po. yan. Opo. Kamag-anak po siya ng cactus. Opo. At ginagawa din po itong juice na kapag bigay po Pauuwihan kami sa kita ng sa restaurant. puno. Opo. Pwede po. Anong itsura ng hinog? Ito, hinog to. Ayan po, hinog po yan. Ito po, yung ganito po. Pero dapat yan dilaw na dilaw. Opo, dilaw na dilaw po talaga Medyo siya. maasim. So, pwedeng makakain na. Apa, Opo, pwede kinakain na po siyang siya. makain. Cute ng tsura niya. Parang kamatis. Maasim. Ginagawa po siyang juice. Pero sa Ginagawang ngayon po, juice hindi yan pa po sa kami ano. nakakapagbigay sa resto kasi medyo hilaw pa po ng konti. Dapat yan kasi dilaw na dilaw. Opo, dilaw na dilaw po. Pero hindi siya talaga tumatamis. Maasim siya Opo, talaga. maasim po talaga siya. Pero napakasarap niya gawing juice. Opo. At ayan po, mapansin nyo matinik ka mag Nakakatuwa lang siya kasi nag-i-sprout yung mga dahon niya sa mismong bunga niya. Sa mismong bunga. Opo. Mm. Sa isang So kakaiba. At ano po yan, ang maganda po dyan ay yung flower niya, parang sampagitang itsura, sobrang bango. Talagang pag dumaan ka, talagang grabe yung amoy niya. Talagang napakabango ng bulaklak niya, puti. Ayan, yan. Yung garlic vine po. Pamilyar po ba kayo dyan? Opo, opo. Madalang ka na makakita nga ito. Unahin po Opo. natin yung vine, ma'am. wala namang yung bulaklak. Ha? Nabinabay po. Hindi na naabutan? Naku, sayang. Yan. Ay, ito pa naman nasa 10 piso ata na coin yan. 5 po. Nasa 5 pesos. Ito po yung tayabak or jade vine natin tawagin. This is endemic flower yan. to us. Yan po ito po siya, pahaba. Oo. Sayang, di na pala naabot. Sayang. Ayun, nalaglag na. Nalaglag na po mami yung bulaklak. Okay, sayang. Ayun, yung blue sa baba. Ayun. Ayun. Yan po. Yan ang kanyang bulaklak. Oo, nakita ko Mm-mm. sa ano ko lang nakita sa kanya.
sabihin mo kung saan Ang na-discover. jade vine po, isa po siyang endemic flowers. Ang na-discover po ito, ang halamang ito, sa gitna po ng Mount Makiling noong 1841 po. Ito po. Ang bulaklak po nito ay kulay blue-green po. Ito po, pahaba po siya para po siyang buwig ng saging. Ayan po. Ito po. Makikita po natin sa 5 piso. Ayan po. Yan. Sayang din natin naabutan. Opo. Opo, sayang. Ano yan, bihira yan eh. Opo. Next naman po ang garlic vine. Ang garlic vine naman po ay isa po siyang nakakatulong pang taboy sa ahas. Oh, At ito po ang kanyang kaya po siya tinawag na garlic. Amoy vine. garlic. Opo, amoy garlic po siya. Opo. amoy garlic. Amoy chives. Maganda po siya sa gilid ng bakod nyo sa likod kasi po nakakataboy nga po ng ahas. At maganda din Ganda po ng ang bulaklak, kanyang po ng bulaklak. Panahon Ang na violet ngayon, no? na may Pati nandoon sa may resto, puno din. Kaya sabi ko kay Muke, ayusin. Type po nila, ito po daw ang dahon po nito, may nakasubok na daw po nito. Hinahalo po daw sa suka. Kasi po, yun nga po, dahil sa Sipag mamulaklak. kanyang amoy ng So magandang lagyan ng arko. dahon at bulaklak niya. Paano pong propagation nito? Ang propagation naman po nito ay sa sanga. Sanga lang po. Opo, itutusok po namin, tapos mag-aantay po kami ng ilang araw para po magkaugat siya, tapos mabuhay na. Madali lang. Madali lang naman po siya. Tip ko lang po. Pag nagtusok po kayo ng ganito, yes po, eto po putulin nyo. Kailangan po ito po yung may buko, kailangan makabaon po. Para dito po kasi nag-uugat. Sa buko. Yes po. Amoy na Tapos amoy gaano pag kahaba humangin. yung Opo, ma'am. Kahit mga ganyan yung mga sasakyan na magulat sila, ma'am. mga dalawa, Opo, tatlo. ay mga tatlo po. Kasi baon yung isa, mayroong dalawa. Kaya garlic vine. Kahit bulaklak na, garlic talaga amoy. Nabanggit nyo na ba na it's edible? Pwedeng panggisa? Opo, pwede Yes po. po. Siya. Opo. Edible po yan. Pwede po siya pang marinate, or pang ilagay nyo po pag nag-ano po kayo sa ulam. Pero wag lang po siya sobrahan kasi pag nasubrahan po siya Sobrang mag-iibang. strong. Oh yes po. Opo, matapang. Matapang po siya pag nasubrahan po. Pero pwede din po siya. Na-try na po namin yun. Edible pala. Edible Pag po. nagmahal ang bawang, garlic vine na lang. Full sunlight din po ito. Opo, kasi para mamulaklak siya ng maayos, Sir Buddy. Kasi mabubuhay siya ng partial shade, kaya lang hindi ganun kadami ang bulaklak niya. Actually, ano po ito isa ito sa mga lumang ornamental plants na pinagsawaan, kaya pinagtatanggal, kaya naging nawala. Ngayon bumalik ulit. Kami iniipon namin yung mga ganyan kasi nakikita ko rin sa bahay namin nung araw yan eh. Yung mother ko mahilig din kasi magtanim ng mga bulaklak-bulaklak. Nakakatuwa siya kasi kung mamulaklak siya talagang todo, sobrang dami. Pero Napakaganda. mabilis lang ito, ma'am, di ba? Nalalanta. Yes po, kaya lang makita mo Sir Buddy, kahit meron siyang may nauna, meron nang may kasunod, may mga sumusunod. kasunod siya. So matagal bago siya totally mawalan. Boss. And then wala din siyang season kasi basta bigla kung gusto niyang mamulaklak, mamumulaklak siya. Wala siyang sinasabing season na ganitong panahon lang siya. Hindi po. Talagang tuloy-tuloy lang siya Maganda namumulaklak. ito, ma'am, sa ganito. Yes po. Yes po. Ito lang kasi hindi ko inihalo sa taas dahil pinaprioritize ko yung tayabak. Jade vine. Kasi itong tayabak medyo sensitive to eh. Ayaw niya nang meron siyang kasama. So, pinrioritize namin siya. Kasi anyway, ito marami naman po kami sa ibang lugar pa. Gagawan din namin ng mga arko. Tapos pagagapangin namin siya. Yan na yung highlight. Tapos po yung lupa, papalitan ko na. Kita mo na yung lake. Kita mo na po. Ito magandang camping site, ma'am. Opo, ito po yung, meron po dito yung sabi ko may shower and CR. So kung may gusto talagang mag-camping, pwede dito. Next natin po ang banaba. Ang banaba po ay isang endemic tree. Yan, isa po siyang endemic tree, namumulaklak ng kulay purple. Actually, isa rin siyang deciduous, sir. Nauubos rin yung dahon niya. Din. Yes po, tapos mamumulaklak siya ng kulay purple. Yan, yung bulaklak niya. Actually po, ang banaba po, sa lahat po ng part niya is ginagamit pong medicinal gamot. Kasi po ang banaba is isa sa ginagamit, ang dahon ng banaba is isa sa medicinal na ginagamit po sa paggamot na pagbababa po ng diabetes para po sa sakit ng mga pababa po ng blood sugar po para po sa sakit ng diabetes. Nakakatulong rin po ang banaba sa pagbaba ng cholesterol level o pagtaba po ng isang tao. Actually po nakagamot rin po to sa sakit sa puso.
ang part po ang balat po ng banaba, ang ugat is ginagamit rin po panggamot sa mga sakit katulad ng diarrhea at iba pang sakit sa sakit sa tiyan. At ayon rin po sa pag-aaral, ang banaba po is nakaya pong mag-control ng air pollution. Yes, kaya niyang mag-filter. Actually, sir. So, kaya po ito napapansin nyo, sir, napapadaan po kayo sa C3 o C5. Ito po sa may land traffic. Kaya yan ang tinatanim. Yes po, yun po yung purpose niya, sir. Yung purpose niya. Kaya po ito yung nire-recommend sir, itanim sa mga lugar na matao. Yung mga highly sa Opo. carbon dioxide. Opo. Ang ano natin, ang banaba po. Isa po siyang endemic tree. Ang banaba. Native, I think, yung banaba because meron sa ibang bansa din ito. Ang ano po natin, no? banaba natin. Okay po. Native. Native. Isa po siya palang native. Ito. Tama, native. Actually, sir, meron mo rin tayong exotic ng banaba natin. Ayun po, sir, yung part na yan. May isa tayo ritong puno ng ito. This is exotic. Yes po. Hindi siya yung pangkaraniwang banaba natin. Nakatago yung ano. Nakatago yung inyong ano ng Exotic po na. botong. Ilabas mo para nababasa. Ito po. Next po natin is, ang botong po isang native tree. Isang native tree. At tinatawag po siya na fish poison tree. Dahil po ang botong po, yung kanyang bunga, is pag nahulog po sa dagat o sa matubig na lugar is nakakalaso ng isda. Kaya po siya tinawag na fish poison tree. Tapos yung bulaklak po nito, sir, hindi nyo po makikita pagka umaga dahil po sa gabi po ito namumulaklak. Ito po, sir. Napakaganda Napapansin ng nyo, sir, yung bulaklak. picture niya is Sobrang madilim. ganda. Gabi po siya. Ang lalaki. Opo. At saka, alam mo, ang harvesting ng ilang-ilang, may oras yan eh. May time kasi siya na pag lampas na yung oras, hindi mo na yung i-extract mong Hindi na oil, mabango. hindi na siya ganun kadami. Maybe you can ask that also sa yung may farm ng ilang-ilang if that is true, but I have read it already eh. Kamuning. Kamuning, yes sir. Napakabango po. Mabango yan. Napakabango niyan. Pag panahon ng pagbumulaklak niya, sobrang bango. Tinanim mo rin to, ma'am, yung kamuning? Yes po. Yan lahat yan sir, tinanim namin yan. Ito yung mga tsampaka. Lahat yan, yung mga langka. Meron pala tayong hindi na-discuss usually sa mga guest, yung Batanes lychee. Opo, ma'am. Oo. Meron po tayong native na makikita nyo yun karamihan sa Batanes. That's why it was called Batanes lychee. Ito yung sinasabi ko, Sir Buddy, na historic na kubo sa akin nung araw. Diyan lang kami tumatambay nung araw. Kaya ayaw mo siyang gibain. Ayoko siya gibain kasi ito po ito yung Batanes lychee. Ito pong Batanes lychee, ito yung ginagamit nilang windbreaker sa Batanes dahil di ba sobrang OA ang hangin doon eh. Alam mong napakasarap ng bunga nito. Talagang siya parang lychee. Parang lychee. Oo, pero native sa atin. So, I just forget yung local name niya. But ito, natutunan ko rin sa isa sa mga pinuntahan natin. And then nalaman ko nga din na meron palang tayong ganito. At ano siya, talagang dun sa lugar, ano siya talaga, native siya doon. So hopefully, makatikim na kami pagka namunga na siya. Ilan taon na yung tree, ma'am? Ito po, 2.5. 2.5. This Ang was bilis. planted 2021. Fast grower siya. Itong area po na ito, nagamit na rin to ilang beses na. May nag-wedding na rin po dito. Diyan sila sa itong view deck area natin na ito. At ito'y nagamit na rin po. Even for nung amihan namin noon na picnic area, ngayon na inilipat namin doon. Cherimoya. Meron po, ma'am. May bunga po. Ito po yung bunga na Cherimoya. Opo, yung malaki. malalaking ganan. Exotic ba ang cherimoya? Opo, hindi po siya native sa Cherimoya atin. natin, sir. Isa po siyang exotic. Ito po. Pamilya po siya ng atis. Ito po yung bunga niya. Wala pa bang hinog? Wala pa po, ma'am. Okay. Mas lalaki pa yan. Opo. Ang sarap niyan eh. Lasang pinaghalong atis and guyabano. May purple guava rin po tayo, sir. Ang purple atis natin walang bunga. Wala pa po, ma'am. Ay, meron ma'am, kaso ma'am maliit pa. Magsisimula pa lang. Saan? Ayun po ma'am, maliit pa lang. Ba't green ang kulay niya? Pag nag-matured po siya, Ah, magiging nagpo-purple. Opo, pag nag-matured siya. Ay,
hinog na po yung ano, ma'am. Ha? Purple Guava? guava. Ay, oo Na nga. native. Ito po. Actually, pag mga ganito po, mga exotic ito eh. Exotic. Pero kakaiba siya. Purple guava. Sa baba, meron din tayong lemon guava. Diba? Opo, ma'am. Na talagang itsura niya, parang lemon. Ang lasa, parang lemon din sa asim. Pero bayaba siya talaga. Bayabas. Parang hinog na po yan. Oh, hinog na po yan, ma'am. Adi, Yan po ma'am, hinog na po. kunin na siguro natin para Yan po, hinog na po. matikman nga. Yan po. Purple din yung loob. Opo. Tikman mo, Mga Sir kabisa Buddy, tayo. dahil hindi pa ako sure. Parang first time ko makakakain. Purple sa loob. Purple yan. Purple din siya. Wow, masarap ah. Ayoko na yatang kainin, patubuin ko na lang. Ang cute nga naman, ano? May purple ako, pero yung guwapo. Guwapol. Hindi yung ganito, na native. Sarap. Sarap. Ito ang native, Sir Buddy. Napakadami. Ang sarap. Hindi ko nakakainin lahat. Patutubuin ko. Oo, ito oh. Ito masarap. Yan, tayo mag-dessert. Patutubuin ko. Yan. Ito oh. Lagay mo sa ano? Dito po. Mm-mm. Malinis naman yan. Ano yung isang may bunga nyo dito na ano? Nandiyan sa ibaba? Ay, cherry moya lang ba yun? Yung ating mga balingbing dito, may mga bunga din, ano? Hindi, tsaka sa hangin. Kanina doon, ang daming laglag. Grabe yung hangin. Available na po ang Agribusiness merch sa Shopee. Ang link nasa description box. Agribusiness, how it works. Instruct, inspire, succeed.